Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako po si Tito Noise Vlog. Sana mabuti po kayong kalagayan, mga titos, mga titas. Thank you po doon sa nanood ng yung vlog ko last Thursday and Friday po about doon kay Pangulong Marcos. Mga kababayan ko, ayan, si Pastor Apollo Kibuloy, mga titos, mga titas Ako'y magiging objective lang dito. Maybe babalancing ko kung ano magiging komentaryo ko rito, mga titos, mga titas. Kasi ang sinasabi daw ng ibang tao na tumakas na raw, naging fugitive na si Pastor Kibuloy. Andito pa naman daw, yun ang sabi, mga titos, mga titas. Andito pa siya. Pero parang para sa akin lang ang maipapayo ko lang kay Pastor Kibuloy, siguro umapila ka na or magpakita ka na sa Senado. Ang sabi ko sa iyo nga, kasi binanata mo si Risa Ontiveros dahil sa mga kasong-kasong yan, di ba? Ito may pahayag siya, may panawagan siya, mga kababayan ko. Ewan ko na kung susundin to ng gobyerno natin. At saka si Risa Ontiveros, si Senador Risa Ontiveros. Kasi may demand siya, mga kababayan ko Meron siyang demand Para nga sa akin, ito sasabihin mo na lang, or wag kang magsasalita, Pastor Kibuloy. Umating ka lang doon sa Senado. Umating ka lang doon. Umupo ka lang, nakaganyan ka lang, Maybe sabihin mo I will not answer your question. Self-incrimination nga, di ba? Kaya ito yung sinabi niya, mga kababayan ko. Kasi nanawagan siya, meron siyang demand, mga kababayan ko. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Parang may kuliglig May kuliglig, mga kababayan ko, dun sa lugar niya. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Okay. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito, na 4 taon nang nakabinbin. Hindi. In fairness naman doon kay sa gobyerno natin, mga titos, mga titas, ang kaso niya po is pag-aabuso sa mga quote and quote, di umano'y sa mga kababaihan, mga babayan ko, pinagsamantalahan, di umano. Bindiyan sa DOJ, pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Muling inakusahan ni Kibuloy ang Marcos administration ng umano'y pakikipagsabwatan sa Amerika upang siya ay madakip at umano'y maipa-assassinate na kanyang tinatawag na extraordinary rendition. Anya, bukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasama rin umano sa naging kasunduan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Iba naman siguro yan, mga kababayan. Ito meron pa. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at alam niyo, mga kababayan ko, ang tumulong kay Pangulong Marcos para manalo, magkaroon ng media mileage ang SMNI, mga kababayan ko. Bakit nagkaganon? Di ba? Ito yun ang tanong, mga kababayan ko. Naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito, at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami. Hindi, Pastor Kibuloy, maybe siguro dito ka kasuhan sa bansang Pilipinas natin. Iba naman usapin yun, kasi ang Amerika rin, pwede ka rin idemanda nga
Di ba may extrajudicial ano yan? Pwede kang makuha dito kung ang kaso mo ron sa Amerika is matutuloy, di ba? Magkakaroon ng hearing doon. Pero pag dito ka naman, tama, ang sabihin mo nga sa Senado, kung haharap ka sa hearing na siguro magsasalita ka lang na I will not answer you because of the self-incrimination. Ganun lang sabihin mo, humarap ka kay Ontiveros, hayaan mo siya magtanong na magtanong, basta magganyan ka lang, oh. Tumahimik ka na lang. Yun lang sasabihin mo, self-incrimination na lang. Kasi pag sumagot ka dyan, nako, maraming babanat sa'yo. Grabe talaga ang politika, no? Marami rin natulungan to si Pastor Kibuloy, hindi sa pag-aano, ha? Sinasabi niya sa yung Son of God, karapatan niya sabihin kasi meron tayong freedom of religion, mga kababayan ko, eh. Lahat naman, pwede magsabi na, ako anak ng Diyos, ako lang. Di ba mga ganyan? Kami dito, nandyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Grabe mga kuliglig, ang lalakas no? Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Muli rin itong tinawag na bogus ang hearing na isinasagawa ng Kamara laban sa prangkisa ng Sunshine Media Lahat na lang, eh. Incorporated o SMNI na ani bahagi na ng plano. Sandali lang, anong kinalaman ng SMNI sa kaso ni Pastor Kibuloy? Alam niyo mga babayan ko, gusto pang ipa-cancel ng ibang mga mababatas natin ang SMNI. Karirin nyo lang ata niya ng I think 2 years ago, 3 years ago. Tatanggalan ng prangkisa mga babayan ko. Ay, dyan, hindi ako papayag. Asan na yung freedom of expression dyan? Asan na yung freedom of the press? Anong kinalaman nga ni Kibuloy sa SMNI? Siya na yung tagapayo dyan, wala siyang, yung name niya, wala sa SEC. Yun ang sinabi niya. Plano ng gobyerno upang siya ay madakip. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmurong lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila kung pinaatin. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. No, hindi naman, para sa akin, hindi naman siguro. Ibang usapin nga yan, Pastor Kibuloy. At saka, harapin mo yung warrant of arrest mo. Nasa batas na yan, eh. Ang lumalabas dito, fugitive ka. Nagtatago ka. Ewan ko lang, I don't know kung saan ka nag-hide dyan, saan ka nagtatago, Pastor Kibuloy. Basta harapin mo na lang ang kaso mo. Tutulungan ka ni God. Di ba, sabi mo, ikaw ang son of God. Baka makursot ka dyan sa kaso yan. Pero wag mong iba yung usapin nga sa mga kaso ng Amerikano, ha. Iba naman yung kaso mo ron, eh. Dito sa Pilipinas, yun nga, pang-aabuso sa mga kababaihan, yun ang sinabi nila. Meron nga dyan, may nagsasabi na may nalapitan ka raw, may nalapitan kayo na babayaran nyo ng pera, di umano, para manahimik lang. Di ba? Sa korte lang nga, sabihin mo sa Senado, kay Senator Ontiveros, maybe your last word is, Senator Ontiveros, I will face my case in the court, not here in the Senate. Ganun na lang. Simple as that, mga titos, mga titas. Tinuturuan na kita, Pastor Kibuloy, ha. Siyempre, igagalang ko kung anong desisyon mo. Kaya lang, may batas tayo. Kasi meron ka ng warrant of arrest, eh. May kapangyarihan ang Senado or ang Kongreso na mag-issue ng warrant of arrest kasi hindi ka pumupunta sa hearing. As I said, paulit-ulit, pumunta ka, tumahimik ka. Yung sasabihin mo lang, ha, I cannot answer the question because of the self-incrimination. Tapos, di ba? Shoutout muna tayo, ha. Ang isa shoutout ko ay sino ba siya shoutout ko? Sinjin Vlog Official.
Ati Ruby Vlog, Sherry Papi's Adventure, Oxley Stab, Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, sino ba ito? Mama Lynn Official, Amlena Vlogs, Tessa Bala Official, Nanay Eva TV, Jovan de Bonarisa, de Papaya, de Buko, de Calabasa, ano pa ba? De Pakwan, de Melon. Nakita mo yung pinadala ko, tatay? Ayos ba? Principal King, Mayang Vlogs, Eldo SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, Ehart Purple, Junito Marinado, Mariti Sanchez, Kapitik TV, Reme Perolino, Tony Marcia, Rizal Isi Mix, NJ Mix Vlogs, Sisikoy Angel Mix Vlogs, Kathleen, Charles De La Cruz, May Bunso, May Latina, Natasha Mix Vlogs, Ardeen Hugs, Casablanca, Eunice and Burgess Tandem, Mami ni Raj, sino pa ba to? Jessa Marie, Baby Yashi, Eunice and Burgess, meron na pala, no? Malus TV, Food Trip Ranger Adventure, Food Trip Ranger TV, Guwapong Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angeline Longonson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake Channel, Nuna Wonder PH, Maricel Vlog, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Iris Neris Channel, Jali ng Saudi Arabia, Daryl Ricardo ng Israel, Evelyn Olase, Evelyn Official, Simply Grace, Ate Isabel and Tess Padulina, Nina Laresma Lorzano, Marites Go, Kojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Ferdy Albino, Kapater Naga, Rosford Adventure, Family Flower Vlogs, Joby's Official Channel, Charles Lumawig, Tenda, Abo SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, Girly and Casey, Banana, Baby Abby, Sarah Vlog, Learn and JC is over, Glenn D. Anuel, Mother Earth, Akisha Pabia, John Carol Vlog, Andini Gymnastic, Beth Pilapil, Kapango Vlog, and who else? Ako, hindi ko na nakalimutan maglista. Lilista ko ulit mga kababayan ko, ha. Pastor Kibuloy, ang aking payo lang nga, ang aking buod sa'yo, magpakita ka na, pumunta ka na sa Senado para matapos na ang kaso mong to. Sa korte, sabi mo, sa korte na lang tayo magkita. Di ba? Ganun na lang. At hindi ka pabayaan ni God, si Jesus Christ, hindi ka pabayaan yan. At kayo naman mga mambabatas kayo, yung iba dyan na mga natulungan ni Pastor Kibuloy, grabe, wala kayong utang na loob. Ibang klase talaga. Ang politika talaga, napakadumi. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Peace sa inyo lahat. Bye.